Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Kim and syempre kay Paula Avellino. Very importante to mga kakimpaw kasi ito po yung pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Actually kanina medyo naguguluhan pa ako, ano ba yung nangyayari sa social media? Bakit ang mga usapan doon ay tinanggi daw ni Kim Chu si Paulo Avellino sa Ed Showtime? Well, mamaya pag-uusapan at lilinawin natin ang tungkol dyan, okay? Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Lotan Home Hunter. Sabi niya, Kimi kung iba na ang partner ni Paolo sa next movie niya at sina din lustre daw ang kapartner. Kapag hindi ikaw ang kapartner niya sa movie na gagawin niya, magagamit kami or magagalit kami at masasaktan sa balita na yan. Kimi, basta tandaan mo, hindi kami mawawala sa'yo, hindi ka namin iiwan. God bless and take care always. So, sa inyo po nabalitaan, Lotan Home Hunter na si Nadine Lustre naman ang ipapartner kay Paula Avellino. Sobrang sakit naman ito mga kakimpaw na hindi na si Chinita Princess ang ipapartner kay Paulo. Ang tanong, tatangkilikin pa ba ito ng mga Kimpaw fans? Syempre, hindi na. One-sided fans na lamang po ni Paula Avellino ang susuporta dito. Pero syempre, yung mga fans po na solid ni Chinita Princess, hindi na po yan susuporta. Kung baga, mahati po ang suporta ng Kimpaw fans. Yung kay Kim, hindi na manonood niyan, syempre. Yung kay Paulo, still support kay Paula Avellino. Sana fake news lang po yan kasi syempre sobrang sakit. Sobrang sakit, kakabasa ko lang nga po mga kakimpaw. Nasaktan ako, syempre, kasi masakit mga kakimpaw, hindi ko ma-explain and I'm sure kayo din masasaktan pag ito po ay totoo or pag ito po ay nangyari. Pero wag kayong mag-overthink dyan ha. Ito ano lang naman, mga hearsay lang. Wala pang kumpirmasyon kaya wag muna kayo dyang malungkot, okay? So maraming salamat sa komento, Lutan Home Hunter. God bless and mabuhay ka. At ang next comment, mula naman po kay Ginang Corazon Capiral. Sabi niya, wala kayong karapatan na panghimasukan ninyo ang buhay ni Kim Chu. Nasa tamang edad na siya. Alam niya kung tama o mali ang kanyang desisyon, kung sino ang mahal niya, kung sino ang tinitibok ng puso at mahal niya. Tagahanga lang tayo, di dapat tayo manghimasok sa pribadong buhay niya. Mahal natin si Kim at ipagdasal natin na maging maligaya siya sa piling ni Paula Avellino. Yes, very well said, Ginang Corazon Capiral. Tayo tagahanga lamang po ni Kim and Paula Avellino, kaya alam natin ang limitation, tinatawag na boundaries, 'di ba? So sana wag po siyang pakialaman at panghimasukan ng ibang mga netizen na kung saan maging yung personal na desisyon ni Chinita Princess talagang kinakalkal na. Wag naman ganon. Tamang ano lang tayo, advice lang, ganon mga kakimpaw. Nasa kanya naman kung susundin niya po or hindi kasi siya pa rin po ang masusunod niyan kasi katawan niya po yan, desisyon niya yan. Yung mga fans lang naman nag-suggest, diba? Nagbibigay lang naman ng opinion. Pero wag darating sa punto na talaga namang mag-over the backod na. Diba? Yung boundary talaga namang nalalagpasan na, wag namang ganon. And isa pa mga kakimpaw, si Kim and Paula Avellino po ay nasa tamang edad na, hindi na po sila mga bata para sila ay pagsabihan or diktahan pa kasi alam na po nila ang kanilang ginagawa. So maraming salamat sa komento, Ginang Corazon Capiral. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa Christmas tree ni Chinita Princess. So nakita nyo na po ba yung Christmas tree ni Kim Chu? White Christmas tree. So parang natatandaan ko na itapik na natin ito nitong mga nakaraang araw. Pero may nagko-comment kasi doon na hindi daw ito yung Christmas tree ni Chinita Princess. 'Di ba? Yun yung sabi nung nakaraan. Pero ito nga po ang nabalitaan natin na ito pala. Hindi naman pala tayo mali. Ito pala mga kakimpaw yung 2 hours na binuo ni Chinita Princess.
white Christmas tree, mga kakimpaw. Ayan nga po, sabi dito, ang ganda ng Christmas tree ni Chinita Princess. Kakaiba nga po yung atake ngayon, mga kakimpaw eh. White Christmas tree na para kang nasa snow. Sobrang nakaka-good vibes yung magandang Christmas tree. 'Di ba talaga nag-effort si Kim Chiu para syempre umaluwan yung kanyang pakiramdam kahit alam natin na meron siyang pinagdadaanan. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa binahagi po ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. Ito po ay promotional para naman po ito sa Orachina Jewelry. Sabi nga po ni Kim Chiu, holiday look ready. These stock necklaces are all from Orachina Jewelry, paired with this gorgeous two-tone earrings. Each piece is timeless, elegant, and perfect for layering, making every look feel extra special this holiday season. Classic, versatile, and made to shine with you, whether you're dressed up or keeping it simple. So, kung kayo man ay naghahanap ng mga pangregalo, best din po to. Best choice din po tong Orachina Jewelry. And syempre, best choice din ito para design or pang fashion mga kakimpaw bilang suporta na lang din kay Kim. So eto na nga pag-usapan na natin yung sentro po ng update natin mga kakimpaw. So kanina ko pa to nababasa. Actually hindi talaga ako makarelate. Nahuhuli ako sa balita mga kakimpaw kasi ako pag hindi ko masyado alam yung balita, nilalagpasan ko lang hanggang sa mabuo na yung balita at maging malinaw na to sa akin tsaka ko lang ibabalita sa inyo. So eto nga, may nabalitaan ako na dininay daw ni Kim Chiu si Paolo Avellino sa It's Showtime. Grabe, talamak ito ngayon sa social media. Ang dami kong nababasa sa X, sa Facebook. Ito yung pinagtatalunan po nila. And sabi nga dito ng isang nag-post sa X, bakit pag ang girl nag-deny, maraming nag-react, pero kapag ang boy walang inaamin at nag-deny, wala kayong reaction. Don't get me wrong, hindi ako basher ni P. Napansin ko lang naman. So meaning nag-deny daw si Chinita Princess at dininay daw si Paolo Avellino. Kaya marami po ang nasaktan kanina mga kakimpaw at marami din po ang nalulungkot. Hindi ko talaga magets. Ito pala yung nangyari mga kakimpaw. So si Kim naman po at Paolo Avellino, mahilig naman po yung mag-deny. Hindi na po yan bago sa atin. Gusto kasi nila mga kimpaw, private, pero yung kilusan po nila, hindi po nila maitatago at hindi po nila maididinay kung anong meron sa kanila. Kaya sa kakagat pa po mga kakimpaw sa deny-deny na yan ni Chinita Princess, nako mga kakimpaw, parang di nyo naman kilala si Chinita Princess. Kaya please lang kumalma lang kayo at wag kayong magpadala sa mga nababasa ninyo sa mundo ng social media dahil alam naman natin kung gaano po ingatan at itago ni Kim at Paolo Avellino yung kanilang relationship, yung sa manpulo na nga lang mga kakimpaw, 'di ba? Hindi po nila 'yun inaamin, pero may mga picture na lumalabas. So sa ngayon, hayaan muna natin si Chinita Princess kung yan po yung desisyon niya na hindi mo na ipaalam sa publiko kung anong meron sa kanila ni Kim and ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Desisyon nila yan eh. Kaya kailangan nating irespeto. Pero pagdating po sa katotohanan, hindi po maikukubli ang katotohanan sa kanilang dalawa. Yun lang yun mga kakimpaw. At sana po ay nalinawan na ang lahat sa paliwanag kong to at sana wag na kayong mag-isip at malungkot dyan. Paskong Pasko. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.